na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para masiguro na siya ipatay na. Grabe, no? Isipin mo, kung totoo po yung sinasabi ni Senator Tulfo, napatay nyo na yung isang taong mali. Instead, na they will be brave enough to face the consequences ng kanilang pagkakamali, binalak pang taniman ng droga at pinagtatadyakan pa. Aba, ang lupit talaga nun. Isipin mo yung patay na, bibigyan nyo pa ng kahihiyan. Sana harapin nyo na lang, nagkamali kayo, total kasalanan nyo yan. Huwag nyo ipasa doon sa patay na yung consequence. Eh pagka ganyan po ang asal natin, nakakatakot pong talaga. Eh isipin mo, pag napag-initan ka ng pulis at tataniman ka, delikado po. Kaya ako pag ganyan, sasabi, pag ako nataniman, pa-drug test tayo kahit saan. Ngayon, sabihin nyo man na hindi ako gumagamit pero nagbebenta, but still, malaking bagay yun na napatunayan mo hindi ka gumagamit. Kasi baka mamaya mga tanim-tanim eh. Again, di ko nilalahat ng pulis ha. Maraming matinong pulis. Kaya nga siguro marami ring mga pulis na naiinis sa mga ito kasi nasisira yung buong hanay nila eh. Yan ang pinakawalang impormasyon ni Senator Raffy Tulfo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa nangyaring pagpatay sa teenager na si Jemboy Baltazar sa Navotas City. Manghiyak-ngiyak na isinumbong din ng nanay ni Jemboy ang mga pinagdaanan ng anak. Ito po kanina ni-live ko to, no? Minsan mag-live tayo ng mga hearing, samahan po ninyo ako nang tayo ay makapag-diskusyon doon sa comment box, no? At nasusubaybayan natin. Kasi minsan, pagdating sa balita, chap-chap na po. So alam ko po ang nangyari, alam ko po ang balita nitong hearing na ito. Talaga pong ginisa yung mga pulis dito na gusto pang magpalusot. Gusto ko malaman na Ms. Rhoda Baltasar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo, sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Hindi po siya pulis. Sana sinipa mo yung mga kubul-kubul dati. Bato. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa? Hindi pulis. Ano po siya, parang asset po na hindi po nakita ng mga pulis na bumaba yung lalaki na yun, nahinila yung anak ko sa may burak. Ginanti nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa burak. Tapos po, gusto niya pang ng droga sa Jimboy. O yan, hindi naman pulis yung nagtadyak-tadyak pero asset ng pulis, no? So dapat 'yun, pagka ganyan, hindi hinahayaan ng mga pulis na gawin ng kanilang asset yung ganun. Planong taniman. Yan yung sinabi nung nanay, kaya nga binugbog pa raw ng mga tao doon eh. Isipin mo, patayin na, tatadyakan mo pa. Po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatigo nila yung anak ko. Nagturoan naman ang mga pulis sa usapin ng paraffin test na kung dapat bang isinalang ang mga pulis na nadadawit sa pagpatay. Katwiran ng ilang investigador, walang utos na isalang sa paraffin test. Arabiho, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith, considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Sa pagmumukha mo pala, pangising-isi ka, ngiting aso to eh. Ngiting aso ka eh! Paano ba yung ngiting aso? Parang si Peanut. Ito po issue dyan. Hindi daw sinabject sa paraffin test. Yung paraffin test po, para doon sa mga hindi nakakaalam, ito po yung itetest mo kung sino yung pumutok ng baril. Okay? Ang sabi nung pulis, hindi na daw nila ginawa yun kasi meron naman daw mga eyewitnesses na nagsabi kung sino yung pumutok at saka kanilang dinesisyonan na yon. Kaya nagalit yung mga senador. Mali po yan. SOP po yan. Pagka may nangyaring ganyan, paraffin test dapat agad. Kasi pagka tumagal yan, hindi mo na matitest yan. Kasi doon sa paraffin test, malalaman mo kung sino yung pumutok. Baka mamaya, may eyewitness. Nagkamali yung eyewitness ng turo. Hindi niya na-identify ng maayos. Bakit ang ibang mga pulis, ibang mga investigador,
hanggang ngayon, hanggang sa kaso ni Bantag, sa kaso ni Tebes, puro tayo eyewitnesses, puro hearsay. Bakit ayaw natin sumalang doon sa scientific evidence, forensic? Kasi kung puro nakita, ang mata po nagkakamali. Tatandaan nyo yan. Especially pag ganong takutan na, nagpanik ka na. Pero doon sa paraffin test, that is scientific. Hindi po maglalay yung ebidensya. Hindi na po tayo nakausad na basta may nakakita, okay na yan. O nakita niya siya ng rape, okay na yan. Nakakita siya ang pumutok, okay na yan. Mali yun. Patulad sa rape. Mali kasi malay mo kung sino yun, malay mo kamukha lang. Pero pagka tinest mo yan, yung DNA niyan hindi magsisinungaling. Yun po yung forensic. Ang forensic, exact science. Ang eyewitnesses kadalasan pumapasok sa hearsay. Sinabi niya eh. Paano kung yung nagsabi, inutusan nyo pala, nang ituro ay isang tao lang or dalawang tao lang nagputok. Di tapos na istorya. Meron na kayong fall guy. Sasagipin nyo na lang yung dalawa dahil sinagip yung buong grupo. Paano kung marami nagputok? Hindi lang tumama yung iba. But still, may attempted homicide doon. Di, ano mas accurate? Yung nakita, yung sabi-sabi o yung paraffin test? May iwasan ba natin magtatakipan yan? Or kung hindi man, baka nagkakatakutan sila-sila. Ikaw na umamin para ligtas buong grupo. Ang hilig kasi ng... Hindi ko po nilalahata ulit ha. Pero kasi may mga pulis ang hilig sa shortcut. Tingnan nyo yung palabas na soko natin. May nilalabas ng mga ebidensya. O puro sabi ni ano, nakita ni kapitbahay, nakita ni pinsan, nakita ni kapatid, nakita nung tatay. Wala na talaga tayo sa investigasyon. Bulok tayo. Bulok tayo. Bulok ang sistema natin. Ayaw natin sa forensic evidence. Puro kita-kita. Yung nakakita, nasasalpakan ng pera. Natatakot. Tinatakot. Pwedeng yariin ng pamilya. Pwedeng payamanin ng pamilya. Sa madaling salita, hindi po accurate. Halimbawa, yung mga PDL, tinuturo si Bantag. Ang dali magturo eh. Magtuturo ka lang, galit ka dun sa tao, ituturo mo. Kung halimbawa ako galit kay Bantag, hindi tuturo ko siya ng ituturo kung ano-ano. Ang tanong, meron ba akong ebidensya? Ang hilig natin sa turo. Eyewitnesses. Di na tayo nakaasenso dyan. Alam naman natin ang sitwasyon sa Pilipinas. Dalawa lang ang gagawin sa eyewitness. Tatakutin or susuhulan. Di tapos na. Che, kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong na to, tingnan mo yung mukha niya. Pangalan po po. Senator Tulfo, baka ganyan lang talaga mukha niyan. Hindi, baka mayabang. Baka nagyayabang pa. You can touch me. Kilala mo ba ako? Hindi, ako lang nagsasabi ng gano'n. Baka may ganyan yan eh. Sa isip niya, sino kayo? Bukas, tanggalin niyo ako. Sa isang bukas, balik na ako eh. Di ba? Kababalita lang natin kanina. Tinanggal eh. Ngayon, balik na. Kaya may ngiting aso. Yan ang pinupunto ni Tulfo. Meron siya nakikitang kayabangan nito. It is a statement na parang hindi siya pwedeng kantiin. Sinong backer mo? Si Ahas? May smugs ka sa likod? May backer. Sir, tama po ang ginagawa po namin. Particularly, sir, sinabi po doon na pag-usapan yung standard protocol, sir. To include, sir, yung mga ballistic para pintay, sir. Nakikinig ba si Captain Rabio? Yes, sir. Andun siya at nakuha niya yung instruction, loud and clear. Yes, sir. May mga photographs na po yan, sir. Is this a laughing matter? No, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi niya, sir. Anong walang ganong instruction? Sinabi na nga itong dalawa, tatlo na nga sila Kanina pa napapagalitan niya, patawa-tawa talaga, no? Siguro may kapit, no? Sabi, ano mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Ha? Hindi po, sir. Hindi po. Kalaunan, pinakontempt din si Arabejo ng mga senador. Lumabas sa pagdinig Ito lang ha. Doon sa mga hindi nakapanood ng buong live na yan. Ito naman ay sa aking opinion lang. Senator Ontiveros, naguguluhan ako sa iyo. Ay, nagtatanong kasi si Tulfo. Maraming sitwasyon yon na nagtatanong si Tulfo, nakukorner na eh. Nakukorner na yung mga pulis. Biglang magpapasok ng ibang, Mr. Chair, pasok to si Senator Ontiveros, no? So, anong nangyayari? Papasok si Ontiveros, tapos bandang uli, ginagawa na rin ni Tulfo. Nagsasalita si Ontiveros, papasok na rin si Senator Tulfo. Ganunan eh. So yung flow tuloy, instead na nako-corner, nakakawala pa. Dahil magpapasok ng panibagong topic eh. Pero siguro, hindi natin alam kung ito ay talagang kasalanan lang ni Senator Ontiveros. Mahilig lang siyang pumasok sa mga topic.
Pero sa tingin ko, si Senator Bato ang may kasalanan. Hindi ko alam kung sino ba nagli-lead niyang... pero parang si Senator Bato ang chairman niyang committee na yan eh. Kasi pansinin ninyo, napanood ko, mga ilang na napanood ko na ang pagkahawak ni Kong Dan Fernandez. Ang gagawin niya, pag may nagsasalita, patatapusin niya yon. Pag may pumasok, kunwari, Mr. Chair, kunwari, nagpapaalam na magsasalita, susuwayin ni Dan Fernandez, sasabihin niya, patapusin muna. Para pagkatapos, saka. Kay Senator Bato, nahuhilo ko eh. Pag ganon yung topic. Kasi pasok si Senator Ron Tiveros. Hinaayaan naman ni Senator Bato. Ganyan yung nangyari sa dito kay Ladegamo pa yung pag ganon eh. Yung sa hearing diyan sa patungkol kila Pritz, 'di ba? Dito kay Degamo, kay Spaghetti. Ang gulo eh. Sana hayaan magsalita yung isa kasi naku-corner eh. May yun eh. Kaya siya nagtatanong patungkol doon kasi doon sa tanong niyang yun, sa bandang huli mahuhuli niya. Tapos bigla mong i-stopin, ibang topic na naman. Iba na namang senator ang papasok. Wala. Ang problema sa legislative bodies natin, hindi abogado kasi. Walang court procedures eh, yung kanilang Wala silang aral patungkol sa ganyan. Sana pa isa-isa. Well, anyway, madali namang matutunan yun eh. Panuorin yung investigasyon ni Dan Fernandez doon sa Congress. Kita nyo? Mas nadiin sa Congress kesa sa Senate si Angelina, si Kataroha, sila Katapang. Iba eh. Iba yung pag-handle eh. Na tila hiningan pa umano ng pangpa-autopsy ang pamilya ni Jemboy. Pero itinanggi ito ng mga pulis. Sir Idol Rafi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Naningil ka? Ng 15,000? Yun, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa koronarya. Ito i-issue na ito ha. Sinabi, bakit hindi nyo in-autopsy si Jemboy? Ang sabi nitong, wala na po kasi dyan eh. Dahil ito yung mga cut version na. Ang sabi ng mga itong pulis na ito, ay dahil sinabi daw nung pamilya na wag nang i-autopsy. So ang ginawa nila Tulfo, dapat makausap natin yung nanay. O sabi yung nanay, nasa Zoom. O di kinausap. Nung sinabi nung nanay, hindi, gusto nilang pa-autopsy. Ayaw nitong pulis na ito. Tapos, i-autopsy lang daw, sinisingil pa ng 15,000. Ganun po yung sitwasyon. Pinatay na yung anak niya, sisingilin nyo pa. Imbis na inako nyo na yung gastusin. Ayaw talaga pa autopsy. Yan yung tinatawag na alam nyo yung salesman na nagbebenta ng mabilisan. Yung salesman na parang hard sell ang ginagawa, dinadaan sa bilis. O, parang ganito. Dinadaan gustong isara na agad. O, isara na at ibaon na agad. Ganun po yung style. Pero hindi naman po daw totoo na ayaw nilang i-autopsy. Ito lang mga pulis na to. Even nakita namin, di namin alam kung sa koronarya talaga. Minumungkahi naman ni Senator Ronald De La Rosa ang pababalik ng batuta at pito ng mga pulis bilang parte ng kanilang uniforme. Imbis na baril agad ang gamitin. Wala raw kasing less lethal na armas sa ngayon ang mga pulis. Ako, diyan naman ako sumangayon kay Senator Bato. O, dapat talaga batuta na lang ang pahawak sa mga, hindi lang sa pulis, kahit yung mga dating pulis, hindi ko alam bakit yung isang dating pulis, ang dami pang baril. Batuta, pagka nagkaroon, tama one strike policy. Pag nagkamali ka, delikado ka na. Makakapatay ka eh. Batuta na lang. Pabor ako dyan. Oo, taser, no? Yun na lang dapat taser. Ewan ko, ba't wala tayo nun eh. Dapat yung mahuhuling ganyan, yung mahuhuling nang-aabuso ng baril, dapat yan ikulong sa isang lugar na napakatahimik, na merong 5 na sabay-sabay ano yun, yung taka-taka-taka-tak, yung gano'n, ano yun? Anong pangalan nun? Stun gun, stun gun. Hindi, yung gano'n, yung laruan, mapundi yung kanilang tenga. Makita nila yung torture na nangyayari. Ayun, lato-lato. Ikulong mo yan sa lato-lato. 2 years, may naglalato-lato sa paligid kung hindi mabaliw yan. Palitan, 8 hours ka maglato-lato. Next naman, lato-lato. Parinig mo siya naman. 24 hours lato-lato na papakinggan mo sa 5 years. Kung hindi magtinupa yung mga nagdadala ng pulis, nag-aabuso ng baril, kung bubunot pa yung mga yan, 5 years ako makikinig ng lato-lato. Next topic po tayo. Ito na si Mr. Tutok. Ito ang ilang pulis Quezon City laban sa dati nilang kabaro na nanakit at nagkasapa ng baril sa nakaalitan nitong siklista.
Sa investigasyon, hindi raw ito ang unang beses ng panunutok ng baril ng pulis na na-dismiss sa serbisyo. Nakatutok si June Veneracion. Dahil tumangging magsampa ng kaso ang siklista na sinaktan at kinasahan ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Mga pulis Quezon City ang tumayong complainant sa reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ang pagbunot. Yun. Okay, eto na. Etong pulis na ito ay may kaso kaya daw tinanggal. Di umano ay dahil nagka-problema na patungkol sa baril. Yun po yung sinabi kanina. Ayan na nga eh. Sabi ko ang isang tao na nagkamali, pagka hindi mo yan napagsabihan o hindi mo nailagay yan sa tamang lugar, uulit-ulitin yan. Hindi natuto eh. Ngayon, palagay ko, yung si Boy Tutok na yan, anong pangalan niya? Hindi ko alam eh. Natuto na yan. Hindi niya nauulitin yan. Kasi na social media eh. Na tinutukan siya ng mga ididemanda pa siya. Pero kung hindi na social media yan, hindi na demanda, uulit-ulitin niya yan. Yung mali na yan, palalim ng palalim. Parang addiction yan sa droga. Parang addiction yan sa gambling. Hanggat hindi ka nagkakaroon ng problema, palalim ng palalim ng palalim. Ang isang tao na gumagawa ng mali, nagkakakalyo. At yung kalyo niya pakapal ng kapakapal. Ibig sabihin, nagiging immune sila sa kanilang pagkakamali. Kasi hindi na ilalagay sa lugar, hindi natuturuan ng leksyon. Uulit-ulitin. At habang tumatagal yan, yung kanilang dosage, habang pakapal ng kanilang kalyo, yung dosage sila palala ng palala. O kuya, hindi natutok, hindi nahuli, sa susunod yan, puputok niya na yan. Wala nang warning shot. Nagkataon lang, baka nga huminto na yan sa kanyang sa kanyang gawain. Kaso niya na pala yan dati. Pero eto naman, palakpakan po natin yung Quezon City Police daw. Di umano ang magsasampa ng kaso. Tatandaan po natin, isa po yan sa responsibilidad ng mga pulis. Ipagtanggol yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. At ako po, hindi ko po masisisi yung siklista para iurong yung kanyang kaso. Kasi matatakot yan eh. Nagbabike lang yan araw-araw. Madaling abangan. So talagang hindi magsasampa ng demanda yan. Dapat talaga pulis. At good, salute sa inyo sir. Kung sino man ang nagsasampa ng kaso dyan sa Quezon City Police, tuluyan nyo yan sana. Ito po ay hindi against him, pero tuluyan para matuto lahat na ang pagkasa ng baril ay may kaakibat na responsibilidad. Na ang tapang hindi nilalagay sa baril. Make sure matapang ka, may baril ka o wala. Make sure matapang ka kahit may bodyguard ka o wala. Ituloy nyo yan. Sa publiko ng baril na yon, pagkasa sa harap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarm scandal. Sinuspende naman ng Land Transportation Office ang Tama to sinabi ni Garsky. Peace of mind din lalo na kung ng pamilya ng siklista. Correct, Garsky. At saka hindi lang yung pamilya ng siklista. Kasi pag dinimanda mo ito, yung peace of mind din ng mga Pilipino. Kasi ang tingin ng taong bayan dyan, pag ito ay hindi dinisiplina, gagayahin ng iba. Pero pag ito dinisiplina, matatakot yung mga ibang may hawak na baril na nagyayabang-yabang. Naiunawaan po natin. So dapat, tutukan talaga to ng pulis. Hindi tutukan at gantihan siya ng baril. Hindi. Ibig sabihin, tutukan na siya talaga ay mademanda. Driver's license ni Gonzales. At ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, maaaring maging permanente ang pagbawi ng kanyang lisensya. Oo, bigyan mo yan. Senator Bato, maniniwala po ako sa iyo na wala kang kinakampihan. Kung itong katulad mong kalbo ay sasabihin mo, wag nang bigyan ulit ng baril yan. Bigyan na lang ng batuta at pito. Bawal na sa kanya forever humawak ng baril. At total, tanggal na naman siyang pulis eh. Ano pa ang purpose niya dyan sa batuta ay sa baril? Bigyan mo na lang ng batuta at tingnan natin kung kaya ni Bato. Siya hindi kasi siya nagpauso no, batuta na lang. Ibigay mo sa kanya, batuta na lang. Bawal na baril sa kanya, ha? Forever, forever. Depende sa kalalabasan ng investigasyon. Nauna na ring binawi ng PNP ang kanyang lisensya ng baril.